Tinawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na pambabastos ang inilabas na minority report ng ilang senador kaugnay sa investigasyon ng komite sa flood control issue. Pumalag ang isa sa mga pumirma sa report na si Senadora Amy Marcos sa sinabi ni Lacson. May unang balita si Chino Gaston. Para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pambabastos at pinangungunahan ang investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Blue Ribbon Committee ng Minority Report tungkol sa flood control scandal na nilagdaan ng minority senators. Sa report na isinumite umano kay Senate President Tito Soto noong Disyembre, idiniin ng minorya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue, sabay sabing walang sapat na ebidensya laban kina minority senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Hindi na binasa ni Lacson ng report. Respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate as an institution? Kasi wala sa rules namin eh. Tinawag din ng report na walang saysay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at umabot na sa dead end ang investigasyon ng komite ni Lacson. Isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, papasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto lang input o isama doon sa final committee report. Kapwa miyembro ng Blue Ribbon Committee ang mga naglabas ng minority report na sina Senator Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Pero si Marcos hindi tumalo sa hearing ng komite. Wala, hindi lang ako kinakausap eh. Media kinakausap nila, ba't ko naman sila kakausapin? Sabi ni Senator Risa Ontiveros, hindi bawal bumuo ng minority report na ginawa na nila ni nooy Senador Coco Pimentel tungkol sa sugar importation sa bansa. Pero hinintay muna nilang mailabas ang final report ng Blue Ribbon Committee. So our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. Pero ang investigasyon sa flood control gumugulong pa nang isumite ang minority report noong Disyembre at hanggang ngayon. Ayon kay Lacson, may botohan namang nakatakda kung saan pwedeng maisama ang mga puna ng minorya para sa final report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Katunayan, nananatiling bukas ang imbitasyon kay Romualdez para dumalo sa pagdinig. Posibleng sunod na tutukan ng impormasyong kumpanya umano ng mga diskaya ang kontraktor ng bahay sa Forbes Park na binili umano ng isang kumpanyang umano'y kay Romualdez. At kung saan umano ibinagsak ang umano'y mga kickback sa flood control project. Ipatatawag ang abogadong may-ari ng nasabing kumpanya na board member umano ng isang kumpanya ni Romualdez para malaman ang kakayahan ng kumpanyang bilhin ang nasabing property. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senadora Marcos na taong bayan daw ang pinatunguhan ng ginawa nilang minority report. Wala raw siyang alam sa basurahan at hindi rin daw siya ang may basurang pinagtatakpan. Ayaw raw ng senadora na patulan ang usaping respeto. Aniya, kung may pinakamalaking bastusan dito, yun ang pambabastos sa talino at pangunawa ng Pilipino. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang listahan ng mga kontratistang nakakuha umano ng pinakamalalaking kontrata ng gobyerno. Mula sa unprogrammed appropriations noong 2023 at 2024, nangunguna sa listahan ang SunWest na may mahigit 11 billion pesos na halaga ng mga kontrata. Ito ang kumpanyang dating pagmamayari ng dating kongresista si Zaldico na patuloy pang tinutugis para sa kaso niyang graft at malversation kaugnay sa questionable flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sabi ni Leviste, nakuha niya ang impormasyon mula sa isang anyay insider sa Department of Public Works and Highways. Sinisikap naming makuha ang pahayag ng SunWest kaugnay nito. Na-transmit na sa Office of the Speaker ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma yan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Itong Lunes, January 19, ang ihain ni Atty. Andre De Jesus ang reklamo. Matapos i-transmit sa opisina ng House Speaker, dapat ito maaksyonan sa loob ng 10 session days bago i-refer sa Justice Committee.
Dilinaw naman ng komite na gugulong lang ang 1-year bar rule kapag hawak na nila ang impeachment complaint. Pinagutos ng DILG sa mga operatibang naghahanap sa most wanted na si Charlie Atong Ang na magsuot ng body cam. Ayon kay Interior Secretary Junvic Remulla, paraan yan para maiwasan ng hulidap o posibleng pangingikil ng mga aaresto sa negosyante. Anya, baka makakita ng pera at matukso ang mga otoridad sa mga raid para mahanap si Ang. Kahapon, pinuntahan ng mga taga-CIDG ang isang farm ni Ang sa Tanawan, Batangas pero hindi siya natagpuan doon. Ayon naman sa Bureau of Jail Management and Penology, nakahanda sa Santa Cruz District Jail sa Laguna sakaling maaresto si Ang. Gayun din ang mga kulungan sa San Pablo, Laguna at Batangas. Sa mga nasabing lugar, may arrest warrant o pending na mga kaso si Ang kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Samantala, isinuko na ng abogado ni Ang sa Mandaluyong Police ang 5 sa 6 na baril na nakarehistro sa pangalan ni Ang. Pinagpapaliwanag ang kampo sa isang rifle na hindi raw na-surrender dahil nawala umano. Binibigyan po natin sila ng ample time at ngayon po ay nagkusa na sila. Hindi na po siya considered na armed and dangerous. Pinakamatraffic na bansa sa Asia ang Pilipinas ayon sa isang pag-aaral. Ramdam daw ng ilang tsuperyan na aminadong apektado ng mabigat na traffic ang kanilang kita. At yan ang Street Hirit live ni Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Pagdating sa traffic sa buong mundo, kasama ang Pilipinas sa top 12 sa pinakamasikip ang congestion o yung gapang ng biyahe kapag bumper to bumper ang traffic. Yan ang resulta ng datos na hihimayin natin sa Street Hirit. Sinuri ng TomTom Traffic Index ang GPS data ng mga pangunahing lungsod sa buong mundo. Travel time sa mga kalsada lalo na kapag traffic ang batayan. Ano-ano nga bang bansa ang nanguna sa leaderboard kaugnay sa usapin ng congestion level o yung nadadagdag na oras sa biyahe dahil sa bumper-to-bumper na traffic? Sa datos, narito yung top 3 ng mga bansa. Mexico City, Bengaluru, India at Dublin, Ireland. Top 12 ang Davao City at pang top 40 naman ang Metro Manila. Sa Asia, nangunguna ang Pilipinas sa congestion level na 45%. Sunod dyan ang Singapore at India. Gaano nga ba nakaaapekto ang traffic sa pang-araw-araw na buhay ng ilan nating kapuso? Pasakit daw talaga ito kung ang namamasadang rider na si Roger Bantillo ang tatanungin. May litanya siya. Sige Roger, ilabas mo ang sama ng loob mo. Sobrang traffic talaga, lalo na pag rush hour. Nahihirapan yung mga pasahero namin mag-book. Lalo-lalo din po kami, lalo-lalo na po kami kasi naano namin yung mga pasahero din namin, kami din nahihirapan kasi kulang-kulang din yung mga rider na hindi namin maubos-ubos yung ng mga pasahero. Sangayon naman dito ang pasaherong si Ricardo Lorico na balisa na kasi malilate na siya at walang masakyan na ipit ata sa traffic. Katulad ngayon, tingnan mo, wala pang jeep. Hindi may tatanggi ang epekto sa kabuhayan ng traffic lalo para sa tsuper na si Gerald Dumalal. Medyo mahirapan kami sa kita sir, matraffic kasi. Ang kapwa tsuper niya na si John Lloyd may ilang mga suhestyon para maibsan ang traffic jam. Siguro yung number coding mas padamihin pa sa loob ng isang araw. Kasi sobrang dami talaga ng private na yun kung tutuusin. Mas marami na nga yung private kaysa public transportation. Igan, mga lungsod sa Estados Unidos yung bumubuo sa bottom 7 o listahan o yung mga lungsod na mababa ang congestion level. Ito ang Street Hirit mula rito sa Pasay, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo sa kanto ng G. Araneta at E. Rodriguez Avenue. Kaugnayan itong drainage expansion project ng DPWH at ngayong araw nga po ito ay i-inspeksyonin ng kalihim ng DPWH yung proyektong ito. Kasama natin si Secretary Vince Dizon. Secretary, good morning. Good morning. Good morning. Nako, alam mo Secretary, hindi naman lingid sa iyo. Itong lugar na ito, ang napaka-bilis bahain, tinuturo mo lampas tao nga, sir. Lampas tao kasi yung tubig galing sa Tatalon, Dito lahat bagsak dito Opo. So talagang nung mga nakarang taon, lampas nga tao, lampas daw ng bus Yes, May bus daw na lumutang dito Pero, recently lang yan ngayon,
nagkaroon dito ng expansion project. Ito Opo. ang lalaki nung nung drainage nila. Pinagaki natin talaga. Bali, mahigit doble yung kapasidad Capacity. ngayon. Okay. No, so, hopefully, mabawasan yung baha. So, ang sinisigurado natin ngayon, kailangan matapos to bago mag-uulan na naman. Oo. So, kailan ang target? nakakuha ako ng report ngayon, mukhang February, mga end of February, Okay. tapos na tayo dito. Okay, so February, naku, matutuwa ko yung mga kababayan natin. Pero meron pang isa. Ah. Meron pa tayong isang sisimulan para yung tubig na manggagaling dito, mabilis, papasok sa ilalim ng E. Rodriguez, Okay. tapos gagabas na sa San Juan River. Okay, okay. Magsisimula yon ngayon na, kasi habang tag-init. Tag-init, oh. Tapos, ang commitment namin, by end of May, Okay. tapos na rin yun. Bago magkasagsagan ng ulan. Bago ng June, Oo. bago ng rainy Tag-ulan. season. Eto, Oo. Secretary, ito, so, kapag natapos na to, ano yung makikita nating improvement dito? Lampas tao pa ba o mababa na lang? Ang goal is pababain natin. Hindi yan Pababain. mawawala completely. Okay. Pero basta hindi na siya, basta makakadaan pa rin ang sasakyan. No, hindi ka mukha dati dumulutang na mga sasakyan dito Tsaka kawawa yung mga kababayan natin dito sa Ay, syempre, hindi makakababayan mga yan. Wala na yung buhay nila dito pagka Yes. bumaha dito. Habang bahaya. Kaya yun ang objective natin. So, ito yung unang project. Pangalawa yung tutuloy sa hanggang San Juan River dito sa E. Rodriguez. Okay. Tapos pangatlo, meron tayong dadagdag pang mga tinatawag nilang retention basin na gagawin din natin sa iba't ibang lugar dito sa area Oo. para yung tubig may pag-iipunan sa ilalim. Oo. Hindi na iiwan sa ibabaw. Oo. No, tsaka pang-apat, eventually magtatayo tayo ng pumping station next year O, sunod-sunod siya. doon sa may San Juan River. O, sa San Juan River plus the pumping station. Oo. So, ito yung kung saan tayo nakatayo, ito na lang yung nalalabing bahagi ng project. Ito na lang. Ito Doon na tapos lang. na. Doon tapos na. Titignan ko nga yung trabaho doon. Oo. Mukhang tapos na naman. Nakita ko yung drone video. Oo. Ito na lang yung natitira. Pero tingin natin by February 3rd week or end of February, tapos na to lahat. Ano ba ito? Ilalagay na lang to, sir? Ilalagay sa ilalim. Ilalagay na lang to sa ilalim. Oo. So, yung nakikita ho ninyo, pati yan, ito na lamang yung bahagi na kailangan tapusan ko. Oo, dati kasi maliit ang mga ano dito ang mga drainage dito Oo. Magigait. So, yun na yung mga luma ng drainage. So, ito lahat bago na. Oo. Saka mas malalaki. Oo. Mahigit doble ang kapasidad nito. Dahil yun, siyempre, sa Oo. paglipas ng panahon, talaga kailangan lumalaki na rin yung mga ilalagay natin, mga Oo. pipe. Oo. Secretary, so, kayo naman po doon sa takbo ng proyekto ay satisfied naman kayo? Well, kaya hindi pa tayo tapos. So, hindi ko pa Ah. masasabi. Ang kailangan lang dito talaga, paspasan kasi aparte dun sa pag-aayos ng baha, kawawa naman yung mga motorista. Nakaharang yung dalawang lane dito. Nagta-traffic. So, pinapamadali ko talaga. So, ano mabibigay natin assurance sa ating mga kababayan, especially yung mga nakatira dito, yung mga motorista na naaapektuhan kapag nagkakaroon ng pagbaha, ano yung mabibigay natin assurance sa kanila na this project ay matatapos bago magtagulan. Basta end of February, itong Araneta Avenue, tapos na. Yun namang gagawin natin sa may E. Rodriguez. Sisimulan na ngayon, by May, tapos na rin yun. So pag nagawa natin yung dalawang yon, tapos magde-dredging pa pala tayo sa San Juan River para mabilis ang daloy ng tubig, mas mabilis mawala. So hopefully, yung tatlong bagay na yon, malaki na ang may tutulong. Tapos pag nailagay pa natin yung retention pond, tsaka yung pumping station, hopefully, by next year talagang tuluyan ang mawala yung baha dito. Sana. Sana. Kaya in-inspection na yung secretary ngayon para to make sure na yung commitment Opo. na matapos by February, wala naman sila nakikita yung gumagawa sa secretary. Wala naman sila nakikita na magiging problema para mag-cause ng delay dito sa completion nito. Sa ngayon, nagdi-deliver naman yung contractor kasi talagang pine-pressure natin. So, mukhang dito sa nakita ko, tapos titignan ko pa dun sa dulo, mukhang matatapos na to ng Pebrero. Gaya ng nakikita natin. Advance to ng konti. Dapat kasi mga bandang Marso, Abril to. Pero tingin ko, Pebrero matatapos na to. Sana. Maraming salamat ako. Si Secretary Vince Dizon po ay mag-iikot pa dito. Titingnan niya Salamat po. itong project nito, yung drainage expansion project to make sure nga na by February, hopefully matapos. Oo. At bago sumapit naman ang tagulan,
ay natapos na talaga ito. Makakaasay mga Nice na. kababayan natin na tututukan natin to. Okay, naku. Para matapos. Pahinga din, Secretary, pag may time. Oo, tuloy-tuloy nga ho. Maraming salamat Thank po you si po. Secretary Business po ng Department of Public Works and Highways at mag-i-inspection pa siya dito sa bahagi ito ng G. Araneta at Rodriguez Avenue dito po sa Quezon City. Kaugnay na kanilang ginagawang drainage expansion project. Tapos ito sa ating pakikludo po tayo. Thank you. Thank you. Dahil sa walang sawang suporta nyo mga kapuso, nanatiling #1 network ang GMA Network. Noong 2025, umabot sa mahigit 60 milyon na manonood ang GMA. Taos puso kami nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa aming mga programa sa telebisyon, radyo, online at iba pang platform. May unang balita si Mark Salazar. Malaking milestone para sa GMA Network ang taong 2025 dahil ipinagdiwang din ang ika-75 taong anibersaryo ng Kapuso Network. 75 taong pagbibigay ng malinaw, patas at mapagkakatiwalaang balita, mapangmulat na mga dokumentaryo at iba't ibang programang nagbibigay ng ngiti at saya sa mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. At nito ngang 2025, napagtibay ng GMA ang pagiging #1 matapos makapagtala ng 86.2% net reach mula January hanggang December 2025. Batay sa datos ng Nielsen Television Audience Measurement, katumbas yan ng 62 million viewers. Kung isasama pa ang GTV, iHeart Movies at Heart of Asia, suma total na 63 million viewers ang naabot ng GMA Network. Dinomina rin ng Kapuso Programs ang top 30 most watched list sa bansa base sa aggregate ratings. Pinangunahan ng award-winning magazine show ng GMA Public Affairs na Kapuso Mo Jessica Soho ang 27 programa mula sa GMA. Sinundan niya ng primetime newscast ng GMA Integrated News ng 24 oras. Pasok din sa top 30 ang 24 oras weekend. Pati ang mga dati at kasalukuyang GMA Prime shows tulad ng Encantadia Chronicles, Sangre, Sanggang Dikit for Real at iba pa. Pero mga kapuso, hindi nyo lang kami sinuportahan sa telebisyon, kundi pati rin online. Ang GMA ang top Southeast Asian creator sa loob ng halos 2 taon. Sa entertainment and media category, base sa datos ng Tubular Labs noong 2025. Suma total, 74.4 billion video views ang nakuha ng GMA across all platforms as of December 31, 2025. Marami rin na nakaantabay sa mga pinakasariwang balita. Bukod sa pinaka-komprehensibong midterm elections coverage, nanguna rin ang GMA Integrated News pagdating sa video viewership and engagement. Ayon sa Tubular Labs and Hootsuite Analytics, umabot sa 18.5 billion ang kabuoang video views sa Facebook, TikTok at YouTube. Ang Encantadia Chronicles, Sangre, itinanghal pang most watched na GMA Network content sa YouTube, Facebook at TikTok na may mahigit 5 billion views simula nang umere ito noong June 2025. Pati sa radyo, nangunguna ang GMA, nakapagtala ng kabuang 44.5% audience share ang Super Radio DZBB batay sa AGB Nielsen data sa buong 2025. 47.6% audience share naman ang naitala ng Barangay LS 97.1 Forever. Sa labas ng Metro Manila, numero 1 rin sa mga tagapakinig ang GMA radio stations. Ilan lang yan sa mga nakamit na tagumpay ng GMA Network noong 2025 dahil sa inyo mga kapuso. Kaya ngayong 2026, layunin ng GMA Network na maghatid ng bago at malikhaing contents na patuloy na magbibigay kaalaman, inspirasyon at aliw sa mga manonood sa mga Pilipino. Ito ang unang balita, Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Para makatulong din kontra baha, maglilinis ngayon ang MMDA sa Valenzuela. Ang target nilang puntahan ang isang barangay na puno ng basura. Nakatutok dyan na kasama nating si Bea Pinlacria.
Susan, ito yung itsura ng estero dito sa Barangay Malanday, Valenzuela na nililinis ngayong araw bilang bahagi ng bayanihan sa estero program ng gobyerno. Kulay itim yung tubig, kaliwat kanan ng water lily at may mga basura at lupa na rin sa estero. Ito yung lilinisin ngayong araw na pangungunahan ni MMDA Chairman Attorney Don Artes at iba pang kawani ng MMDA. Nandito na ngayon sina Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian at MMDA General Manager Nicolas Torre III para suriin yung estero at yung paglilinis dito. Layo nitong proyekto na malinis at matiyak na gumagana ang mga drainage infrastructure natin sa Metro Manila para makatulong pangontra sa baha. Ayon sa MMDA, Susan, January 8 pa nang simulan na linisin itong estero sa Barangay Malanday, Valenzuela. Sa ngayon, dinadaanan na ng backhoe itong estero para mas mapalalim pa ito at matanggal na rin yung mga nakaharang tulad ng mga nagsisilutangan ng water lily at iba pang halaman. Yan ang unang balita mula rito sa Valenzuela. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kasabay ng pagkilala sa mga atletang nagkapit ng medalya sa Southeast Asian Games 2025, inanunsyo rin ng Pangulo ang dagdag na insentibo para sa kanila. Bukod sa dati na insentibo na itinakda ng batas, may dagdag na 300,000 pesos sa mga nakakuha ng gold medal, 150,000 pesos kung ikay naka-silver, at 60,000 pesos kung naka-bronze. May tig 10,000 piso naman ang mga atletang nanalo sa ibang palaro bukod sa SEA Games. Bigyan din sila ng Presidential Citation. Lain ng dagdag na insentibo na magbigay ng motivation sa mga atleta para sa mga paparating pang kompetisyon. Dumidiskarte ang ilang negosyante dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Quezon City. Price check tayo, may unang balita live si James Agustin. James, magkano ang itinaas? Maris, good morning. 2 piso ang itinaas sa presyo ng kada kilo ng local rice dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City kumpara noong nakaraang linggo. Ang ibang pangunahing bilhin at produkto naman po gaya ng mga dilatang sardinas at instant noodles ay hindi naman daw po magtataas ang presyo, sabi ng DTI. 48 pesos per kilo ang pinakamurang local rice na mabibili sa tindahang ito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Ang well-milled rice naman, naglalaro ang presyo mula 50 pesos hanggang 56 pesos per kilo. Tumaas yan ng 2 piso kada kilo kumpara noong nakaraang linggo. Hindi naman gumalaw ang presyo ng imported rice sa 55 pesos per kilo ayon sa ilang nagtitinda. Sabi po nila sa mataas daw po ang kuha ng palay, presyo ng palay. Sa supplier po mataas din. Kada linggo tumataas ang presyo sa local rice. Dahil tumaas ang presyo, dumidiskarte na lang daw si Ray na nagtatrabaho sa isang kantin sa Cubao. 8 kilo ng imported rice ang binibili niya kada araw. Medyo magbawas ng sa takal niya. Yung dami. Magkano ho ba per 15 pesos kasi per cup. Ngayon magbawas ng konti para medyo kumita naman ng konti. Marami namang pangunahing produkto at bilihin ang hindi magtataas ang presyo ayon sa Department of Trade and Industry. 91% daw ito na mahigit 200 pangunahing produkto. Kabilang dyan ang mga dilatang sardinas, instant noodles, kandila, sabong panligo at panlaba at mga tinapay. Ilang manufacturers lang daw ang humirit ng taas presyo. Maganda para sa amin yun na hindi magtataas yung mga dilata or noodles. Kasi parang kahit papaano kikita rin kami. Paborito hindi lang sa maliliit na negosyante maging sa mga mamimili. Gaya ni Cherry Ann na pinagkakasya ang kanyang sahod sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Mababa lang po yung sahod eh. Yeah, mas pabor sa amin po na hindi tataas yung mga bilihin. Samantala Maris, sinisiguro naman ng DTI na mahigpit nila na minomonitor yung presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Naantig ang netizens sa Aspen sa General Santos City. Madalas daw tumambay ang aso sa isang karinderya roon para humingi ng pagkain. Nagpa-puppy eyes pa ang Aspen. Hindi tuloy natatanggihan ng mga customer ng karinderya ang puwawa ng aso at binigyan ito ng pagkain. Kwento ni Yus Cooper Miyoko Okana, gustuhin man, hindi na niya kayang ampunin ng aso dahil 16 na ang kaniyang pets. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.